Alam mo yung pakiramdam na parang biglang nagbago ang lahat? Yung taong akala mo sa'yo talaga, kasama sa mga plano mo, sa araw-araw mong buhay, sa pangarap mong kinabukasan, biglang nawala. Isang message, isang malamig na tingin, isang kailangan nating mag-usap, at para kang iniwang nakatayo sa gitna ng bagyo. Kung nararamdaman mo yan ngayon, yung sakit, yung pagkalito, yung tahimik na paghihintay, hindi ka nag-iisa. Pero kailangan mong marinig to, hindi sapat ang no contact lang, o hindi ka na nagpaparamdam, o hindi mo na siya kinokontak. Pero kung gusto mong tunay na maghilom, kung gusto mong hindi na nila maabot ang puso mo, kailangan mo ng mas makapangyarihang diskarte. At ito yon, stoic detachment. Hindi ito simpleng pananahimik. Hindi ito laro ng tingnan natin kung sino ang unang bibigay. Ito ang pagbabalik sa sarili. Ito ang tahimik pero matinding pagbabagong hindi nila inaasahan. Isang uri ng lakas na hindi mo kailangang ipagsigawan. Kasi makikita nila, mararamdaman nila kahit wala kang sabihin. Tanungin mo ang sarili mo, umaasa ka pa ba? Nakatingin ka pa rin ba sa phone mo gabi-gabi, nagbabaka sakaling magparamdam sila? Paulit-ulit mo pa rin bang ini-stalk ang social media nila kahit alam mong masasaktan ka lang? Kung oo, panahon na para iangat mo ang sarili mo, hindi para sa kanila, kundi para sa iyo. Ganito natin sisimulan. Balikan muna natin ang pagkadurog, hindi para balikan ang sakit, kundi para mas maintindihan mo kung gaano kakalalim pwedeng bumangon. Isipin mo ito, isang tao na ibinigay ang lahat, oras, effort, pag-unawa, pagmamahal. Akala niya sapat na yon, akala niya may forever. Pero sa isang iglap, nag-iba ang ihip ng hangin. Iniwan, tinapos, parang hindi pinahalagahan lahat ng binigay. Ang sakit, di ba? Parang pinutol ang isang parte ng sarili mo. Tapos iniwan kang ikaw na lang ang nag-aalaga ng alaala. Diyan nagsisimula ang tanong, ano bang mali sa akin? Pero ang totoo, walang mali sa'yo. Ang kulang lang ay disiplina, hindi sa kung paano magmahal, kundi sa kung paano kontrolin ang emosyon. Hindi ito pagiging bato. Ito ang pagiging stoic, isang uri ng lakas na hindi kailanman nabubuwag ng rejection, ng silence o ng ghosting. At dito natin pag-uusapan ang katotohanan tungkol sa no contact. Hindi ito magic, hindi ito garantiya na babalik sila. At lalo na, hindi ito pampatagal ng pag-asa. Kung ginagamit mo lang ang no contact para pansinin kanila, para ma-miss kanila, hindi ka pa rin tunay na detached. Umaasa ka pa rin, nasa bitag ka pa rin. Ikaw lang ang tahimik. Ang tunay na stoic, hindi lang umiwas, hindi lang nanahimik. Pinutol niya ang koneksyon, hindi lang sa labas, kundi sa loob. Hindi dahil galit, kundi dahil kailangan niya ng kapayapaan. At dito papasok ang isa sa pinakamalalim na konsepto sa Stoic philosophy. Control what you can, let go of what you can't. Hindi mo kontrolado ang desisyon nila. Hindi mo kontrolado kung mahal ka pa nila o hindi. Pero ang meron kang kapangyarihan ay ang reaksyon mo, ang mindset mo, ang paninindigan mong hindi nila madadala sa kahit anong salita o pananahimik. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa galit o sa pasabog. Makikita ito sa kalmadong pananahimik, sa paraan ng pagtindig kahit masakit, sa desisyong lumayo, hindi dahil gusto mong makita kung hahabulin ka nila, kundi dahil pinili mong alagaan ang sarili mo. At dito pumapasok ang indifference, isang mas malalim, mas makapangyarihang anyo ng detachment. Kasi tahimik ka, oo, pero higit pa roon hindi mo na iniikot ang mundo mo sa kanila. Hindi ka na curious kung sino kasama nila, hindi mo na iniintay kung kailan sila magme-message ulit. Kasi wala ka nang hinihintay, wala ka nang pinapaabot, wala na silang hawak sa'yo. Hindi mo kailangang ipakita sa kanila na better ka na. Hindi mo kailangang i-post ang pag-gym mo, ang bagong haircut, o ang paglabas mo sa bagong kaibigan. Hindi mo kailangang magpanggap kasi totoo na. Hindi mo na ginagawa para sa kanila, ginagawa mo para sa sarili mo. At yun ang hindi nila inaasahan. Yung dating taong takot mawala sila, ngayon mas pinili ang katahimikan kaysa drama. Yung dating umaasa sa closure, ngayon natuto ng isara ang pinto ng kusa. At yan ang tunay na attractive. Hindi pa cute, hindi pa deep, kundi tunay at buong buo. Hindi mo kailangang gumanti. Ang kailangan mo lang ay maging isang tao na hindi na nila kayang balikan. Hindi dahil galit ka, kundi dahil nagbago ka na. Kaya ngayon, habang nakikinig ka, gusto kong tanungin ka, handa ka na bang bitawan hindi lang sila,
kundi ang dating ikaw? Kasi kapag nagawa mo yan, doon pa lang magsisimula ang totoong pagbangon. At ang lakas mo hindi sa dami ng salita, kundi sa tibay ng pananahimik mo. Kung binibitawan mo na ang dating ikaw, ibig sabihin may puwang ka ng buuin ang sarili mong panibagong anyo. At dito napapasok ang isa sa pinakamalakas mong sandata, yung hindi nila kayang sukatin o hawakan, ang katahimikan mong puno ng lakas. Tahimik ka, oo, pero hindi ka passive. Tahimik ka dahil pinili mong huwag sayangin ang enerhiya mo sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Pinili mong itutok yon sa sarili mo, sa pagbangon, sa paggrow, sa pagdisiplina ng sarili. At diyan na rin papasok ang susunod na hakbang, ang pagbuo ng inner power sa ilalim ng katahimikan. May mga tao kasing iniisip na kapag tahimik ka, talo ka. Pero sa Stoicism, kabaliktaran. Ang tunay na lakas ay hindi kailangang sumigaw para mapansin. Hindi kailangang magpaliwanag para maintindihan. Ang lakas mo lalabas sa paraan ng pananalita mo, kung paano ka maglakad, kung paano ka tumingin, kahit pa wala kang sinasabi. Habang nakaupo ka sa isang coffee shop, hindi nila alam kung anong pinagdadaanan mo. Pero mararamdaman nila, hindi ka ordinaryo. Hindi ka desperado. May aura ka ng mystery. Hindi dahil nagpapanggap ka, kundi dahil hindi mo na kailangan ang validation nila. Hindi mo na kailangang ipakita na okay ka, kasi alam mo sa sarili mong okay ka na nga talaga. At sa katahimikan mo, may disiplina. Disiplina na hindi na reactive. Hindi mo na sila nire-replyan agad. Hindi ka na nagpapadala sa drama. Hindi ka na nakikipagtalo. Kasi alam mong ang tunay na lakas ay nasa pagpili kung kailan ka kikilos at kung kailan hindi. Ang dating ikaw, mabilis mapikon, mabilis maghabol, mabilis maapektuhan ng konting post o comment. Pero ang bago mong mindset, hindi ka na madaling galawin, hindi ka na nagre-react, nagre-respond ka lang kapag kailangan. Kumbaga sa stoic mindset, respond, don't react. Ang mga tao, lalo na yung nakasakit sa'yo, hindi sanay sa ganito. Sanay silang kontrolado ka ng emosyon. Sanay silang may kahinaan silang pwedeng balikan. Pero ngayon parang nawalan sila ng access. Hindi nila alam kung ano nang nararamdaman mo. Hindi nila alam kung affected ka pa. At sa totoo lang, hindi mo na kailangang ipaalam. At dito natin makikita kung bakit indifference is more powerful than silence. Kasi ang katahimikan pwedeng taktika lang. Pero ang indifference, transformation yan. Ibig sabihin, hindi ka na nag-i-expect. Hindi ka na nagtatanong. Hindi mo na iniintay. Hindi mo na pinapangarap na mapansin. You've moved on. Hindi lang physically, kundi mentally at emotionally. Napakahirap gawin nito kung hindi ka desididong baguhin ang sarili mo. Kasi aaminin natin, minsan ang sakit ay naging comfort zone. Minsan, yung pag-asa ang nagbibigay dahilan para gumising ka. Pero kailangan mong iwanan yon. Kasi hindi ka mabubuhay ng buo kung lagi mong binubuhay ang patay na koneksyon. Kaya ito na ang oras para tumutok ka sa sarili mo, magbasa, mag-exercise. Alagaan ang katawan mo, ang utak mo, ang peace of mind mo. Hindi para i-flex sa social media, hindi para gumanti, kundi para i-reclaim ang kapangyarihan mo. Yung bawat umaga na pinili mong bumangon kahit walang text mula sa kanila, yon ang tunay na panalo. Yung bawat gabi na natulog ka na hindi nag-check ng profile nila, yon ang unang hakbang sa pagiging malaya. Yung mga simpleng desisyon na pinipili mong piliin ang sarili mo, araw-araw, yon ang stoic transformation. At habang ginagawa mo ito, may isang bagay kang mapapansin. Unti-unting bumabalik ang respeto sa sarili. Hindi na galing sa ibang tao, hindi mo na hinihingi, hindi mo na iniintay. Kasi ikaw na mismo ang nagbibigay niyan sa sarili mo. At sa mata ng ibang tao, lalo na ng taong binitawan ka, mas lalong nagiging misteryoso, mas lalong hindi ka maabot. Kasi ang taong may respeto sa sarili, hindi kailangan ng validation mula sa ex, mula sa like, mula sa message. Hindi ka na naghihintay ng kamusta ka na para gumaan ang pakiramdam. Hindi mo na inaasam yung na-miss kita para maramdaman mong may halaga ka. Kasi alam mong kahit wala yon, buo ka na. At sa ganitong state, nakalmado ka, focused ka, tahimik pero matatag, doon nagsisimula ang tinatawag nating silent domination. Wala kang sinasabi, wala kang pinipilit, pero nagbabago ang lahat. Ikaw ang hindi nila makalimutan. Ikaw ang bigla nilang maalala kapag mag-isa na sila.
hindi dahil nagpapaalala ka, kundi dahil ikaw ang taong hindi nila kayang balikan. Kaya ngayon, habang naglalakad ka sa daan ng Stoic Transformation, tandaan mo to. Hindi mo kailangang magmadali, hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan mo lang ay piliin ang sarili mo araw-araw. Sa simpleng paraan, sa tahimik na paraan, sa desididong paraan. Dahil bawat hakbang na ginagawa mo palayo sa drama, palapit ka sa sarili mong kapayapaan. At yun ang hindi nila inaasahan, na ang taong minsang lumuhod para sa pag-ibig, ngayon tumindig para sa sarili. At ngayong natutunan mo ng tumahimik, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa lakas, panahon na para talakayin ang mas malalim na anyo ng kapangyarihan. Ang pagbabalik mo sa sarili mong kamay, hindi na ito tungkol sa kanila, hindi na ito tungkol sa kung kailan sila babalik o kung mahal ka pa nila. Ang tanong ngayon ay, sino ka na ngayon? Kasi kapag wala ka nang inaasahang bumalik, doon mo lang tunay na makikilala ang sarili mo. Kapag wala ka nang kailangan ipaglaban, doon ka nagiging mapayapa. At sa Stoicism, ang kapayapaan na yan, ang tinatawag nilang ataraxia, ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang relasyon. Kasi ito ang estado ng isip na hindi na madaling galawin ng kahit sino. Hindi mo na kailangang sumagot sa mga kamusta ka na galing sa taong minsan kang binitawan. Hindi mo na kailangang mag-reply agad kapag nakita mong nag-like siya sa post mo. Kasi hindi mo na hinahanap ang closure. Hindi mo na kinu-question kung bakit. Hindi mo na sinasaktan ang sarili mo sa pag-asa. Mas pinili mo nang yakapin ang kasalukuyan. At ang kasalukuyan mo ngayon? Isa na itong panahon ng muling pagtatayo. At dito nagsisimula ang Stoic Transformation, ang tunay na pag-angat hindi dahil gusto mong makita nila, kundi dahil gusto mong maging malaya. Isipin mo, bawat araw na pinili mong hindi gumanti, hindi maghabol, hindi magpakita ng kahinaan, tumitibay ka. Hindi lang sa panlabas, kundi sa loob. Diyan papasok ang tunay na self-mastery. Ang pagdidisiplina ng emosyon mo kahit gustong-gusto mo na mag-message. Ang pagpili ng katahimikan kahit pwede kang mag-explain. Ang pagpili ng respeto sa sarili kahit may parte sa'yo na gusto pa rin kumapit. At ang nakakatawa pero totoo, sa sandaling hindi mo na sila hinahabol, dun sila biglang babalik. At hindi mo na sila gusto. Hindi mo na sila kailangan kasi hindi na sila kasya sa bagong version mo. Hindi na sila pasok sa standards ng bagong ikaw. Yung ikaw na pinanday ng katahimikan, ng disiplina, ng unti-unting pagbangon mula sa pagkawasak. At alam mo kung bakit sila bumabalik? Hindi dahil gusto nilang itama ang mali. Minsan curious lang sila. Minsan gusto nilang makita kung may effect pa sila sa'yo. Minsan bored sila, pero minsan totoo rin. Nagsisisi sila. Dahil nakita nilang wala na silang kapangyarihan sa'yo. At yan ang dark side ng attraction. They want what they can no longer touch. Kapag nagawa mong i-detach ng totoo, dun ka nagiging hindi lang desirable, nagiging misteryo ka. Hindi nila alam kung nasaan ka sa journey mo. Hindi nila alam kung mahal mo pa sila o hindi. Hindi nila alam kung may pag-asa pa o wala. At habang sila'y naghahanap ng sagot, ikaw naman ay tahimik lang na lumalago. Hindi mo sila pinapansin, hindi dahil sa pride, kundi dahil natutunan mo nang mahalin ang sarili mo ng sapat para piliin ang kapayapaan kaysa kaguluhan. At kung darating man ang araw na magparamdam sila muli, hindi mo na kailangang mag-isip ng matagal. Dahil alam mo na ang halaga mo. Alam mo na kung ano ang deserve mo. Alam mo na hindi mo kailangang magpakamartir para patunayan na totoo kang nagmahal. At kung pipiliin mong sumagot, hindi dahil umaasa ka, kundi dahil wala ka ng galit, wala ka ng takot, kalma lang, buo ka na. At kung pipiliin mong huwag sagutin, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Dahil ang katahimikan mo ngayon, hindi na produkto ng pagdurusa. Isa na itong simbolo ng self-respect. At dyan nila makikitang hindi ka na lang basta tao sa past nila. Isa ka ng taong hindi na nila pwedeng balikan. Kaya ngayon, hawak mo na ang tunay na kapangyarihan. Hindi dahil pinili mong manahimik, kundi dahil pinili mong hindi na bumalik sa dati mong sarili. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kang nagiging unbreakable. Hindi ka na natitinag sa rejection, hindi ka na nanghihina kapag walang sagot. Hindi mo na kailangan ng validation mula sa labas. Dahil ikaw na mismo ang nagbibigay niyan sa sarili mo. Ito ang bagong realidad, ang buhay kung saan ikaw ang may hawak ng direksyon. Hindi na sila, hindi na ang what if, hindi na ang sana,
kundi ang ngayon at ang ako. At kung may isang bagay akong gusto mong tandaan sa lahat ng ito yon. Hindi mo kailangang ipaglaban ang taong binitawan ka. Ang kailangan mo lang ay ipaglaban ang sarili mong kapayapaan. Dahil sa bandang huli, ang taong tunay na nagmamahal ay hindi magdudulot ng ganyang sakit. At ang taong tunay na nagmahal, hindi kailanman natatalo kapag pinili na niyang lumaya. Tapos na ang stoic journey mo? Hindi. Kakasimula pa lang, pero ngayong hawak mo na ang mindset ng isang tunay na malaya at matatag na tao, wala nang makakabali sa'yo. Kung nakarelate ka sa video na ito, i-comment mo ang naramdaman mo habang nakikinig. Gusto naming marinig ang kwento mo. At kung may kaibigan kang kailangang makarinig nito, i-share mo na rin. Huwag mong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang content tungkol sa self-mastery, emotional control at tunay na inner power. Tandaan mo, tahimik ka pero hindi mahina, kalma ka pero hindi ka passive. At ngayon, hindi ka na lang basta umiwas. Ikaw na ang hindi na nila pwedeng abutin.